Magandang hapon po. So ngayon po kakatapos lamang ng ulan at nandoon yung ating silihan. Sa araw po na to magmi-mix po kami ng ah, i-spray natin sa ating silihan kasi nga po nasa 15 days na atang hindi kami nakakapag-spray ng fungicide, insecticide at growth hormones. Pero kaka-spray lang namin ng foliar nung nagdaang linggo. So ito po ang gagamitin naming pang-spray ngayon. Ito po yung growth hormones natin. Ito po yung insecticide natin at ito po ang fungicide na gagamitin natin. Cuprofix. Ito. Bali copper based fungicide po ito. So kasi nga po ilang araw nang nag-uulan, kailangan nating mag-spray nito, copper based, para po hindi tayo tamaan ng anthracnose at ma-prevent natin na magkasakit ng anthracnose yung ating sili. So sa mixture po nito, so kung sa nakikita nyo yung drum na yon, ayun doon si Master Yem natin, mini-mix nila yung na-mix na natin 200 liters po sa ito din. So ito po yung basihan natin, ito is 50 ml po to. So yan po, bali ito is 100 grams, 100 ml nito at 100 ml nito sa ayun 200 liters na drum natin. So yan po ang mga fans natin. Ayun sila, Master Jimboy, si Master Bongbong, si Master Yem at si yung bida nating si Paro. At yun si Bossing Ida natin. Ayan. Yan yung batos ko at yung dalawang batang makulit. Sige, ayun, nakapag-mix na po tayo. So ito, papakita natin sa inyo ang mixing natin. So ito na po. Ito na po yung na-mix at mag-i-spray tayo. Mas maganda kasing mag-i-spray tayo is bandang hapon kung saan lumalabas na yung mga ating mga pestes, na mga uod na pumipeste sa ating silihan. So ito, kung sa nakikita nyo, yun naman kaka-release lang namin nung nagdaang araw. So ito, hirap na talaga tayong dumaan kasi nga po halos sinihiga niya na yung so ang taas na po nila hanggang dibdib ko na ang taas nitong sili natin. So ako po, ang height ko po is 5'4". So hanggang dibdib ko na po ang halos ang taas nila. So nakikita nyo, ayun. So mag-iikot tayo sa area natin para makita nyo kung gaano nakaganda yung mga sili natin pagkatapos ng first picking natin nung nasa 78 days pa po sila. So bago po yun, shout out nga pala kay John Carlo Recto na masugid nating taga-subaybay sa ating mga videos na ina-upload sa YouTube. Shout out John Carlo Recto. Mag-iikot na tayo para makita nyo kung gaano na sila kaganda. So ayan po, kung sa nakikita nyo prolific po ang sili natin. So ayan, hindi lang siya napapansin pero marami na po talaga siyang hinog. Ayun sa ilalim. Ayun. Mas napapansin nyo yung color green na bunga pa kasi yun ang kapal. Ayan. So mga sa katotohanan naman po lahat naman po ng variety maganda. Nasa technique na po yun kasi ng nagtatanim, yung nagpa-farm ng sili na to, kung paano nila mapapalago ng ganito yung sili. Pero syempre big factor din po ang ating lupa. Kapag po ang lupa masyadong acidic, hindi mataba, so hindi tutubo ng ganito ang ating sili. So ma-advise ko po na kapag tayo po ay magtatanim ng
ganito, siling labuyo kailangan more on organic tayo. Pakonti-konti lang yung synthetic na abono at maging na rin po sa mga pesticides na gagamitin natin. Big factor din po kasi ang ating mga foliar na ini-spray, kasi nga po ang foliar fertilizers na ating ginagamit na-absorb kaagad ng ating mga pananim, kasi nga foliage niya dito sa ilalim ng dahon. Pag nag-spray ka patamaan ito, kasi nga po dito yung stomata ng ating mga sili sa ilalim ng kanilang mga dahon. So kapag dito na-sprayan mo yung ilalim niya na may foliar, na-absorb nila kaagad. Not unlike sa mga synthetic na abono na abono natin sa dito sa mga butas ng sili natin dito na direct sa ugat, bago nila ma-absorb yun mga 3 days pa ang effectivity niya. At ang mga organic fertilizers naman po na ginagamit natin, slow release po yun, pero mas maganda po ang effect. So ito na may nakita akong namimeste, isa ito sa namimeste sa sili natin. Kung nakikita nyo, ayun, ayan, yung mga ganyan namimeste sa sili natin. So kapag tinamaan po yan ng ating insecticide, ayun, nahuli. Ayun, sana ba ito, isa ito sa namimeste sa mga sili natin. So, kinakain niya po yung mga dahon pa na maliliit, so hindi po makatubo ng maayos yung ating sili. So ayun, hanggang dun sa kabila. So mag-iikot tayo dun sa kabila kasi palagi tayong nandoon sa part na ito. So dito tayo sa kabilang likod ng hill na ito dito, para makita nyo po na pare-pareho po ang tubo nila. So ayan, prolific po, ang ganda po ng ating sili. Ayun. So isa rin po sa namimeste, ayun, mga manok. So wala tayong gagawa dyan pinapahuli na natin sa ating mga kapitbahay. Ayaw talagang makinig. Ilang beses nang nagsabihan na ikulong muna nila ang kanilang mga manok, kasi nga po namimeste dito sa ating silihan. Ayaw pa rin makinig, hindi nila ginagawa. So nasa sa kanila na po yun kung maniniwala sila o hindi. Pero kapag po ito nakain nila, siguradong magagalit po ang ating mga tagabantay sa area natin na to, kasi nga po araw-araw po nila itong binabantayan. So ang pagtatanim po ng ganitong crop, mga sili, kailangan din po natin ng pasensya, pangunawa. So dapat po magkaroon tayo ng malawak na pangunawa at kaalaman sa pagtatanim ng sili, maging na rin po sa ibang crops. So ayun, dahil po sa sobrang bigat ito, ayan, sobrang kapal po ng kanilang ayun. So bago po kami nagtanim ng sili, ayan, kung sa nakikita nyo ang lupa na pinagtamnan dito, bago ilatag yung ating plastic, naglagay muna tayo ng mga organikong pataba at iba pang organic. So marami, 4 na klaseng organiko po yung nilagay namin bago po namin ito ilatagan ng plastic mulch. So kung sa nakikita nyo, ayan, dito ako sa kabilang part ng hill. Ayun, kung nakita nyo, ayun si Kuya Jib natin, nag-i-spray siya ng, ayan, kung sa nakikita nyo, ayun pala si Master Jimboy natin, nag-i-start na silang mag-spray. Kasi nga po napapansin namin may namimeste na pong fruit
borer sa ating sili, na kinakain niya yung bunga ng ating sili. So ayan, so may papakita ako sa inyo dito na eto, may itinanim kaming ilang puno lang na walang mulch. So ayan, so ang advantage po kasi ng may mulch ka sa walang mulch, ito ang difference is mas mabilis siyang lumaki kasi nga po natatrap niya yung nutrients dyan sa loob ng plastic mulch. Kahit po umulan hindi na-wash out yung mga pataba na ligay, at pati yung mga organic na sinabog natin dyan sa loob ng plastic mulch hindi nawawala, andyan lang po sa loob. Unlike sa walang plastic mulch tulad nito, maganda naman po actually ang tubo ng sili. Ayan, kaya lang po hindi kasing lago nung nasa may plastic mulch. Tulad po nito, ayan, tanya yun. Ito medyo nakikita na yung mga hinog niya. Ito dito na part. Kasi nga po ito kung sa nagtatanong kayo kung saan ba maganda magtanim ng siling labuyo, kung sa malilim ba o sa open na direct sunlight, papayo ko po sa inyo, much better na magtanim sa may open. Kasi nga po kapag nagtanim ka sa malilim makapal lang yung dahon niya, konti yung bunga niya. Unlike sa kapag tinatamaan ng araw katulad nito, direct sunlight, walang anumang mga puno-puno, ayun, sobrang kapal ng kanyang bunga. So ayan, ayun, hanggang doon. Hindi na muna ako lalapit doon kasi nga po nag-i-spray sila. Pero kung sa nakikita nyo, ito, ayan, si Master Jimboy natin. Hi muna Master Jimboy. Ayun, si Master Jimboy natin. Ayun, dito po sila usually nag-start mag-spray ng mga pag nag-i-spray po tayo. So ito, yan, yan. Kasi nga po dito na naman ako umikot kasi nga po para makita nyo rin na hindi lang doon na side yung makapalang bunga doon sa kabila. So, kung sa nakikita nyo, hindi nyo lang na-appreciate, pero yan pong halos, ayan, puros bunga na po yan. Ayun, halos bunga na lang po yung makikita nyo. Mas parang kung sa titingnan nyo, ayun, parang mas marami pa yung bunga kaysa sa dahon. Ayan, kaya nga sobrang prolific po kasi. Ayan, halos bunga na lang po yung mapapansin nyo. Kaya lang po hindi siya na-appreciate kasi nga po yan, color green pa. Ayan, pero siguro pag nasa third or fourth picking na kami, ayan, mapapansin nyo na kung gaano kadami talaga yung bunga niya, kasi magsisipulahan na po yung mga bunga na yan. So ayan, so iikot ko kayo dito sa kabilang part na to, itong part na kung saan dito po namin itatanim yung fourth batch namin. Ayan, hanggang doon. Tapos yung sa kabilang part naman ng hill na yon, ay yung doon na part, magtatanim po kami ng fifth batch namin. Kasi nga po maliit po yung nursery namin. Hindi namin kayang ipunla ang buong hill na ito ng isang beses lang. So diyan, dahan-dahan lang. So ito munang part na to. So doong part na naman, sina po ang tatanim namin dito nasa mga 5 to 7,000 din na seeds itong fourth batch namin. At yung sa kabila naman nasa 10,000 na puno ng sili. Kasi po ang aming pong rotation pagkatapos magtanim, punla kami, tapos tanim, punla na naman. Ganun po ang aming rotation sa pagtatanim. So ayan po, kung hindi lang po kasi talaga nakikita yung mga pula-pula niya pa, ayun, pero marami na po siyang pula. So hopefully by next picking namin marami-rami sa first picking namin.
So siguro estimated na nasa ah, mga mga 100 kilos. So ayan. Yan po, sa sobrang bigat, ayun, halos iga niya yung sanga niya, ayun. Bigat po kasi yung bunga niya. Yan. So sa kabilang batch na yon, na doon sa taas ng hill na yon sa kabila, naitanim na namin yung aming second batch na ibang variety sa variety na to. Pero okay naman po yung variety na yon. Hindi lang po kasi isang variety ang gusto naming subukang itanim para po malaman namin kung saan yung pinakamagandang variety. So sa nakikita nyo, itong variety na ito re-recommenda ko sa inyong itanim kapag gusto nyo, kasi nga po kung sa nakikita nyo talagang hitik na hitik po yung bunga nya, at syempre nasa pag-aalaga din po yun. Proper fertilization at proper pest and disease management po ng ating mga alagang pananim. So ayan. So ang kapal po yun si Master Ajib natin. Ayun si Kuya Ajib. Ayun. Kasi itong part na to hindi kami nangalahati sa side hill na to, which is part din po siya ng first batch natin. So ito po ang tataniman natin ng fourth batch, kasi nga po nandoon po ang ating second and third batch na iba-ibang variety din. Yung nasa 3 variety na po yung naitanim namin. So para ma-compare namin kung saan po ang pinakamagandang variety o pinakamaganda, pinaka-prolific, pinaka-matibay sa sakit, masubukan namin. So ito po, so far wala pa kaming nakikitang tinamaan ng sakit tulad po ng anthracnose o yun pong napeste ng mites. Yun po kasi mahirap gamutin yung pong anthracnose. Wala pa pong farmer na hindi ko lang alam sa ibang farmer kung nagamot na po nila ang yung anthracnose, pero mahirap po talagang gamutin kapag tinamaan ka ng anthracnose. Sa amin hindi pa kami nakasubok na nagamot ang anthracnose. So ang ginagawa po namin kapag tinamaan kami ng anthracnose, ayun, binubunot na po namin yung puno na tinamaan ng anthracnose, itatapon namin sa malayo or susunugin namin para po hindi na po kumalat. Kasi nga po ang anthracnose madaling kumalat. Yun po ang isa sa ikakalugi ng mga farmer, ang sakit na yon, anthracnose. Nasubukan ko na rin po dati na tinamaan ng anthracnose yung isang variety na itanim namin noon. So talaga pong masasabi kong pag tinamaan ka ng anthracnose, sasakit ang ulo mo, lalo na kapag naggalat na at hindi mo na makontrol. So ayan, so hanggang iikot ko kayo kung saan hanggang yon ating first batch. So yung first batch natin hanggang dito, saan ba, hanggang sa side na first batch pa to. Yan, first batch pa to. So andito yung ito ang ating second batch. Malago-lago na rin po yung mga bunga niya. Ayun, ayan, makapal-kapal na rin po yung mga bulaklak niya. Ayan, second batch po ito hanggang doon. So kung sa nakikita nyo, makapal na rin po yung ating second batch. Itong plat na to, second batch. Ito at nandoon sa kabilang batch hill ito. So hanggang dito po nasa second batch po. Ayun, hanggang doon sa ibaba. Ang sukat po ng ang ilang metro po ang simula dito sa taas hanggang doon sa baba,
nasa 92 meters po yung doon. Dito ay mga more than 90 meters. At ang ito po ay 100 meters to hanggang doon. At yan po ang second batch papapalayan. At nandun po yung ating third batch. So hindi na ako aakyat kasi nga po ay ang taas. So nakikita nyo yan na yung heart na binanggit ko noong last na video natin. So pupunta tayo sa heart na yan para makita nyo kung ano ang view sa makita nyo yung view sa taas ng hill na to. So ayan, ito na yung third batch natin. So nakakyat din ako kahit papano. Ayun, ito yung third batch natin. Ito ay mga mahahaba to, more than 100 meters po ang isang plat nito hanggang doon sa baba. So ito po yung nabanggit ko sa last na video natin. Kung sa nakikita nyo, ayun yung kabilang side ng province na to. Ayun, ayong bundok na yon. Ayun, sa kabilang side ng province na ito, isang munisipyo doon, meron din po kaming farm doon na ganito rin, siling labuyo. So ito po, nandito tayo sa itaas ng ating part ng silihan. Uphill na po ito. So ayan, nakikita nyo, yan yung ginawa nilang heart dito. Kumbaga pa kung pwede kang magpa-picture dyan. So kasi nga po ang daming pumupunta dito, dinadalaw tayo ng mga bisita kasi nga po namamanga sila sa ating sili. At hindi po kasi masyado sikat ang crop na ito dito sa ating municipality na to. So ayun, kami po ata ang unang nakilala na nagtanim ng siling labuyo. Although meron na pong mga small time farmer din po na nagtatanim nito dito, yun lang, parang medyo mas malawak po itong tanim namin na ito kasi nasa a total of more than 10,000 na po ito, including na po second and third batch natin kasi mas marami-rami po yung ating first batch at saka yung second batch natin. Medyo konti na po itong ating third batch kasi konti lang yung pinunla namin kasi ibang variety ito, sinusubukan lang namin kung ano maganda po ba ang variety na to. So ayan, konti lang po ito, nasa 2,000 na seedlings lang. Mas marami yung first batch natin na nasa more than 7,000 at yung second batch natin na more than 3,000 at itong third batch natin nasa more than 2,000 na lang po kasi marami pong ang namatay. Nasa more than 3,000 din po to, kaya lang ang daming namatay. So ito, meron pang saging dito. Ayan, sa kung aakyat ka dito libre po itong saging. So kukunin natin itong isa, kakainin natin itong saging kasi ako po ay napagod at hiningal. So kakainin natin itong saging habang tayo ay bababa kasi nga po ayun, may mga tao sa ibaba. Ayun, ito po yung third batch natin. So medyo maliliit pa po itong third batch natin. Ayan, pero nasa fruiting stage na rin po sila kung saan may mga bunga na rin. So nakikita nyo, ayun, ayun, may mga bunga na siya. Ayun, so ang sarap ng saging. So ayun, iikot tayo, balik tayo sa ibaba. Ayun, dadaan tayo sa gitna ng first batch at second batch. Yun, ito sana ba yan? So ito, dito tayo dadaan sa gitna ng second batch natin at saka third batch. So ayun, ito po yung second batch, ito po yung first batch, ito yung second batch. Ayun, dito tayo dadaan. So halos konti lang kasi ang diferensya nito. Ang ganda nila. Ito po sa ngayon po nasa harvesting time na.
ito po yun, mga flowering. Although may mga bunga na siya, pero wala pa pong nahihinog. Ayan. Medyo makapal-kapal din naman po yung bunga niya. Ayan. Ibang variety to. Compare mo dito sa variety na to na masyado talagang prolific yung bunga niya. Ayan. So nakikita nyo, ayan. Ayan. Compare mo dito sa ito. So kasi nga po, siguro ganito din po siguro kakapal to, prolific. Kaya lang po nauna lang tong first batch natin kaysa sa second batch natin. So dadating din yung stage na magiging pareho lang sila at masasabay natin silang mag-harvest. Ayun. Prolific din naman po itong variety na to. Yun. Pero so ayun. Okay, bababa na po ako at lowbat na po tong phone natin. So ayun, bumalik ako dito sa side na dito na lang ako bababa kasi nga po yung dun sa part na yun masyadong madulas kasi nga po kakatapos lang po ng ulan kanina. Medyo basa-basa pa po yung daan, so nakikita nyo nakapaalang tayo, baka madulas tayo at yun, dito na lang tayo dadaan at mas safe tayo dito. So ayun, nag-i-spray. So nakikita nyo yun si Master Jimboy at si Kuya Jeep. So sa ngayon po hindi pa kami nag-spray ng foliar fertilizers kasi nga po nung kaka-spray lang po namin nung past 7 days. So ito muna ang in-spray namin kasi nga po ilang araw nang nag-uulan kasi nga po ang anthracnose po umaatake kapag tag-ulan. So kailangan po namin muna na yung copper base muna ang i-spray namin. Although hindi ko po ina-advise na palagi kayong mag-spray ng copper base fungicide minsanan lang. Kami ay nag-i-spray lang kapag every 30 days kung may ulan, pero kapag hindi naman po tag-ulan hindi po, nasa yung mancozeb lang kami na fungicide ang ginagamit namin. So ang in-spray po namin ngayon is fungicide, insecticide at growth hormones lamang po kasi nga po kaka-spray namin nung last 7 days ng foliar fertilizer. So yan po. So sa sunod pong video namin yung mix naman po ng foliar fertilizers na i-spray natin ang ating gagamitin. Although marami kaming ginagamit na foliar fertilizers, organic at synthetic po yun. Basta hindi lang po kasi isang foliar fertilizers yung ginagamit natin. So nasa 3 o 4 po magkahalong organic at synthetic po. So mas maganda kasi pa ang kombinasyon ng synthetic at organic. Pero kailangan po sa pagtatanim ng sili katulad nito much better po talaga na ma-advise ko is yung more on organic tayo. Kasi nga po ang organic po maganda ang epekto sa lupa at ayun, hindi niya sisirain yung lupa natin. So at ang effect po ng organic na nilalagay natin sa ating lupa bago tayo magtanim hanggang sa mga next crop pa natin. So dito ako dadaan kasi nakakasalubong ko dun sa Master Jimboy. Dito tayo dadaan sa kabila, wag na tayo. Pero okay dito, hindi masyadong madulas dito. Ayan, kung saan nakikita nyo yan. Ayan, prolific. Ayan. Ayan. So ayan, dahil bigat na po yung mga bunga sanga niya. Ayun. Ayan. 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 So ayun. So bababa na po tayo at yan si Master Jimboy na naman, nakasalubong natin na yon si Master Jimboy at tayo bababa na at ang ating cellphone palobat na yun. So sana po ay nagustuhan nyo ang video ngayong araw at maraming salamat at magandang araw.